Mainit na usapan ulit dahil nga kahit umuulan itong week na ito, merong isang grupo na hindi napigilan na ipahayag ang kanilang damdamin tungkol sa pork barrel scam. At ngayon nga, para pag-usapan yan, makakasama natin si Bishop Efraim Tendero from the Philippine Council of Evangelical Churches. Magandang umaga po sa inyo, Bishop. Magandang umaga po. Magandang umaga, Carlo, at ganyan din, Sandro, at ganyan din sa iyo, Carla. Yes. Pinagbaliktad kong pangalan. Nagpapasalamat ako na ngayon ay nabigyan niyo kami pagkakataon na magbigay ng konting pag-uulat doon sa nagawang interfaith prayer rally against pork barrel at saka pagsusulong ng kapayapaan doon sa Zamboanga at sa buong Mindanao. Dahil kahapon ay nagsama-sama dahil ang mga Muslims, leaders ng Imam Council of the Philippines, ng National Ulama Conference of the Philippines, at saka ang Philippine Council of Evangelical Churches at ang National Council of Churches in the Philippines. Ito yung mga ibang grupo magkakasama na magkakaiba ng pananampalataya pero nagkasama na nananalangin, humihiling na una, ang sabi natin, ang giyera natin ay laban sa baboy o sa pork barrel, hindi sa bawal Pinoy. Dahil ang nangyayari ngayon, may problema doon sa pork barrel, tapos may problema dito sa stand-off doon sa mahigit ng 2 linggo sa Zamboanga na nasira ang buong Zamboanga, ay ang ating panalangin, hilingin natin sa Diyos na ang mga Pilipino ay patuloy na magtulong-tulong. Unang-una nga, yung huwag tayong titigil sa ating kamalayan, paghingi ng accountability dito sa issue ng pork barrel dahil nung magkakaroon ng giyera sa Mindanao, para bang tumitigil na natutuan ng pansin doon. Pero nadadivert. At nakita naman natin na hindi maganda ang nangyari doon sa Mindanao. At ang distraction, ang maraming buhay na nawala. Kaya yung ating interfaith prayer rally ay ang mga Muslim at ang mga Kristiyano nagsama-sama para doon sa dalawang issue na ito na dapat nating patuloy na tutukan. Giyera laban sa pork barrel o giyera laban sa baboy at hindi sa bawat Pinoy. At ang ating kahilingan, patuloy tayong patnubayan ng Diyos ang ating pamahalaan. Lalo hinggit ang ating Pangulong Pinoy. Nagpapasalamat tayo na mataas ang pagkakatiwala ng maraming Pilipino sa Kanya. At ang kanya, tatlo yung actually open letter na pinadala natin sa kanya noon na unang-una ay patuloy, tanggalin na talaga yung sistema ng PDAP dahil yung sistema ng pork barrel, yun ang malaking problema na nagbibigay ng wala ng accountability at malaking, sabi, nag-uusap kami ni Sandro kanina tungkol na nandun talaga yung temptation. So dapat talaga magkaroon na alisin na yan, yung problema ng political patronage dahil para yung mga tao, sa halip na isipin yung kongresista nila na gagawa ng batas, isipin ano bang maitutulong namin sa scholarship, ano bang maitutulong sa mga... Ibig sabihin, yung patronage politics ay matigil na. At ang pangatlo, kung maaari, may pasa yung Freedom of Information Bill na i-certify. Dahil kung magkakaroon ng Freedom of Information Bill, then magkakaroon ng check and balance, magkakaroon ng accountability, transparency. So ito yung mga patuloy nating hinihiling na ang taong bayan ay huwag titigil na at huwag tayong manghihina sa ating panawagang ito. At ganoon din, napalakasin natin ang loob ng ating mga pamahalaan na ganoon, kumilos na nga ang Supreme Court na nag-TRO na sila ng pag-release ng PDAP. Ngayon namang merong kaguluhan sa Baguio, sasabihin, kailangan, pwede bang pakiusapan na kailangan nating tumulong? Meron naman tayong sistema na nandun yung departamento ng ating pamahalaan, ang DSWD sa panahon ng calamity at ang iba pang mga departamento ng pamahalaan na sa pamagitan ng kanilang line budgeting ay maplaplano ang pagtugon at may bibigyan ng tamang pagtugon. So, huwag namang magkakaroon ng ganong discretion. At kahapon nga, doon sa pagsasalita ni Senador Jinggoy, although dapat pang pag-usapan at pag-evaluate yun, makikita natin na merong mga abusong nangyayari. At ang gusto natin, magkaroon ng transparency, magkaroon ng accountability, at ilagay sa tamang lugar ang paggamit ng pork barrel. At ganoon din naman, ay huwag tayong patuloy tayong magkaroon ng kapayapaan. So, maraming problema ang ating bansa. Sabi nga isang kasama kahapon, ang problem sa ating Pilipinas ngayon, it's complicated. Parang kung sa Facebook it's complicated. Pero, sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Dahil pag lumapit tayo sa Diyos, nandun alam natin siya ang may hawak ng lahat ng pangyayari, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo at buong sansinukob. At ang ating
paglapit sa Kanya ang makakatulong sa ganitong pagkakataon. Right. And, pero sir, ito po maganda pong mapag-usapan natin kung yung mga highlights nga po na naganap kahapon. Like, kamusta naman po yung turnout ng mga dumalo sa rally na ito? Alam po natin na ang kaibahan po nito ay kumbaga yung faith na kahit iba-iba po ang ating mga paniniwala at mga sinasamba, ay kumbaga nagsama-sama po tayo bilang mga Pilipino fighting for a common goal. Okay, maganda yung sinabi mo na hindi ito numbers game, kundi yung representation. Yes. Dahil biro mo magkasama yung Imam Council of the Philippines, National Ulama Council, Conference of the Philippines, tapos yung mga Protestant groups, National Council of Churches, Philippine Council of Evangelical Churches. Actually, inanyahan din namin ang CBCP dahil naikli lang yung aming paghahanda, hindi sila nakarating. Pero magpapatuloy ito. In fact, hindi kami titigil at sa ating panawagan at sa ating pananalangin. At sabi tulad ng nasabi ng observation mo, ito ay Muslims and Christians praying together. Kasi nga, gusto rin natin ipakita na yung problema halimbawa sa Mindanao, hindi naman ito religious conflict eh. Yung problema natin sa Mindanao is socio-economic political. Kaya magkaugma yung dalawang ating panawagan, gera laban sa baboy, pork barrel, hindi sa bawat Pinoy. Tayo ay mamahalan, patuloy na maggagalangan bawat Pilipino, magtutulungan at ating labanan ang katiwalian, ating labanan ang mga maling pamamaraan na hindi nakakatulong sa ating bayan. So, Bishop, yung kahapon po, ito lang yung una sa series ng pagpupulong. Yes, una lang ito at magpapatuloy tayo na yung ganong panawagan na kapayapaan. In fact, yung ating partnership with the Muslims ay matagal na. Mga 4 na taon na kami nakikipag-partner sa kanila sa mga ganitong pagsusulong. Unang-una yung pagsusulong ng usaping pangkapayapaan. Pero dito sa pork barrel, magkakasama kami dito na nagsasabing bilang mga religious leaders at mga faith-based groups ay sama-sama tayong kumikilos, nagtutulungan para sa magandang kinabukasan at kapakanan ng ating bayan. Yes, sir, siguro maganda na lang baka meron kayong nais na ipaabot na mensahe po sa ating mga manonood para po maintindihan nga po nila kung ano po yung pinaka-cause para po tayo magsama-sama at mag-unite for a common good. Well, sinabi ng ating banal na aklat, salita ng Diyos, na ang lahat ng pamahalaan ay tinalaga ng Diyos. Bakit sila itinalaga ng Diyos? Itinalaga sila para sa pamamahala, magandang pamamahala, to promote good and restrain evil. Kung ang ating mga mambabatas ay nakikita natin na sila ang nag-aabuso sa paggamit ng ating financial system sa ating bansa, o kaya naman kung sinasabi sinabi ni Senator Jinggoy na maging sa pag-impeachment ay para bang ginamit din yung pera, hindi maganda yon. Mahalaga na tayo po ay patuloy na magbantay. Mga Pilipino, tayo po ay patuloy, unang-una lumapit sa Diyos, magtiwala sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya. Pangalawa, patuloy tayong magbantay. Tingnan natin kung anong nangyayari at magiging mapagmasid. At patuloy tayong mag-ingay, magsalita, magpahayag. At salamat, katulad niyo, mga kabataang mga news people, ay kayo patuloy na gamitin na bilang mga Pilipino, tayo magsasama-sama, magtiwala sa Diyos, magbantay, at patuloy na maging masusi at masinop sa ating pangangalaga at pagtingin sa kalagayan ng ating bayan. Okay, maraming salamat po. Thank you so much for being with us this morning. Maraming salamat at pagpalain ng Panginoong Diyos. That was Bishop Ephraim Tendero ng Philippine Council of Evangelical Churches. Maraming salamat po ulit, Bishop. Maraming salamat po.